Magandang araw muli sa inyo mga kasindak. Narito muli ako, si Tanda, para maglahat ng panibagong kwento. Nagpasya si Dan na mag-out of town para tapusin ang ginagawa niyang nobela. Isang writer si Dan sa isang local publishing house na gumagawa ng mga kwento tungkol sa pag-ibig. Masyadong maingay sa lungsod niya at kinakaidlaan niya ng katahimikan sa paligid ng preskong simoy ng hangin at higit sa lahat, ang sayang dulot ng bakasyon na matagal nang hinahanap ng kanyang katawan. Naganap siya online ng pwede niyang upahan na bahay ng 1 linggo. Nakakita siya ng magandang bahay sa Bulacan, isang ancestral house. Mura lamang ang upa at hindi naman kalayuan sa syudad. Agad siyang nag-book. Inayos ang kanyang mga gamit at agad na pumiyahe. Ilang oras lamang at narating na ni Dan ang inupahan niyang bahay. Sinalubong siya ng hatiwala ng bahay, si Aling Trinidad. "Good morning po, Aling Sol," bati ni Dan sa hatiwala habang binababa niya ang kanyang mga gamit mula sa kanyang sasakyan. Tinulungan siya nitong bitbitin ang kanyang mga gamit papasok sa kanyang kwarto. Agad na napansin ni Dan ang mga antigong gamit sa loob ng bahay. Sobrang luma na pala ng mga gamit dito sa loob ng bahay, pero buti na lang at alaga at malinis. Bigkas ni Dan. "Ay oo naman, araw-araw po namang nililinis ang loob at labas ng bahay. Tinutulungan ako naman akong babae magpunas-punas dito sa loob. Baka pala makita mo sa likod ng bahay o naglalaro," ang sabi ni Aling Sol. "Doon niya po ang punta ko pagkatapos ko mayusin ang mga gamit ko dito. Nakita ko po kasi yung mga pictures online. Ang ganda po nung sa likod," ang sabi ni Dan. Agad niya nila pag-agsama ang kanyang daladalang mga bag at inayos ang iba pa niyang gamit at lumabas na siya sa kanyang kwarto at pumunta sa likod ng bahay. Doon niya kasi balak dalhin ang kanyang laptop para doon tapusin ang kanyang ginagawang nobela. Pagdating niya sa likod bahay ay agad niya nakita ang isang batang babae naglalaro. Agad niya itong binati. "Hi, kamusta ka? Ikaw siguro yung anak ni Aling Sol, ano? Anong pangalan mo?" "Hello po, ako po si Agnes. Kamusta din po kayo? Ang ganda talaga ng dito sa likod, ano, at ang presko ng hangin," ang sabi ni Dan. Napansin niya mayroong balon sa di kalayuan. Nalapitan niya sana ito, ngunit agad siyang pinigilan ng bata. "Hindi na po ginagamit ang balon na yan. Ingat po kayo at delikado. Baka mahulog po kayo." "Ay, ganun ba? Oo nga naman, ano. Delikado nga naman. O kaya ikaw, huwag ka maglalaro malapit doon, ha. Baka ikaw naman ang mahulog." "Siya pala, baka hinahanap ka na ng nanay mo. Pasok sa loob," sambit ni Dan. Tumayo sa damuhan ng bata at agad na pumasok sa loob ng bahay. Nilingon muli ni Dan ang balon. Parang meron siyang nararamdamang kaiba sa balon na iyon. Nagkibit balikat na lamang siya at nagdesisyon na ding pumasok sa loob ng bahay. Inaantay na siya ni Aling Sol sa sala kasama ang kanyang anak na babae. "Mauna na po kami, baka po kasi abutan kami ng dilim sa daan. Ito nga po pala ang babae, si Sita." Laking gulat ni Dan nang ipakilala ni Aling Sol ang panganak. Hindi yun ang batang nausap niya sa likod bahay. "Dalawa po ba ang anak niyo?" "Agnes po kasi yung pangalan ng batang nausap po kanina sa likod," tanong ni Dan. Namilog ang mga mata ni Aling Sol, sinabi ni Dan. "Siya ba yung batang sinasabi mo?" Sabay turo ni Aling Sol sa lumang family portrait na nakasabit sa dingding. "Opo, siya nga po," buong pagtatahang sambit ni Dan. "Siya si Agnes, ang solo anak na babae na mag-asabang kunang may-ari ng bahay na ito." Kingilabutan si Dan sa sinabi ni Aling Sol. Isa lamang ibig sabihin nun. Ang batang babae na kausap niya sa likod bahay ay isa pala ang multo. Paano po mangyayari yun, eh? Lumang painting na po yan. Kanina ko lang po siya nakausap.
Tila nalilitong sambit ni Dan. Maupo ka muna at meron akong ilalahad na kwento to sa iyo tungkol sa bahay na ito. Tugo ni Aling Sol. Ang bahay na ito ay pag-aari ng mag-asawang Delgado, si Arturo at Celia, at ang kanilang solong anak na babae na si Agnes. Sinasabing mabuting tao ang mag-asawa. Pareho silang doktor. At noong panahon na iyon, ay madalas silang manggamot na libre sa mga kapaspalad. Panahon iyon ng pananakop na mga Hapon. Sinusuyod nila ang mga bayan upang tugisin ang mga pinaghihinalaan nilang miyembro ng kilasan laban sa kanila. Napagbintangan ng mag-asawa na nagkakanilong sa mga miyembro ng kilasan. Alam awa silang pinatay kasama na ang kanilang anak. Ngunit sa kasamaang palad, hindi daw natagpuan ang batawan ng anak nilang babae. Napakalungkot ng nakaraan ng bahay na ito, kwento ni Aling Sol. Nagpaalam na para umuwi ang mag-ina. Naintindihan naman ni Dan kung bakit ayun lamang na ikwento ni Aling Sol yung tungkol sa bahay. At hindi noong una pa lang bago niya ito naupahan. Sa totoo lamang niya, hindi naman siya naniniwala sa multo. Maaraw ng luto ng kanyang hapunan si Dan. Pagkatapos niyang kumain, ay inilabas niya ang kanyang laptop at binalikan niya ang ginagawa niyang nobela. Pinakikiramdaman niya ang paligid. Iniisip niyang baka namang sandali ay bigla na lamang magpakita muli ang multo ni Agnes. Ngunit lumipas ang ilang oras, wala naman siyang naramdamang kakaiba. Nakapagtrabaho siya ng payapa at dire-diretso. Maya-maya pa ay naramdam na ng pagod at antok si Dan. Nagpasya siyang humiga at matulog na. Dala marahil ang pagod sa haba ng oras na pagbabiyahe ay agad naman hinding sa pagtulog si Dan. Sa panaginip, nagpakita sa kanya si Agnes. Tinawag siya nito at pinapapasok sa loob ng bahay. Pagpasok niya ng bahay, ay agad niyang nakita ang grupo ng mga sandalang Hapon. Hinanap niya si Agnes, ngunit biglang nawala ang bata. Nakita niya ang mag-asawang si Arturo at Celia na kausap ang isang opisyal. Nakita niyang parang dalit na nagtatanong ang opisyal kay Arturo, habang si Celia na may umahagulgol sa pag-iyak. Maya-maya pa ay sumenyas ang opisyal sa kanyang mga taguan. Hinaplot nila ang mag-asawa sa braso at dinala sa isang kwarto. Naharamdam ng kabasidan. Sinundan niya ang mga sandalang Hapon. Kitang-kita niya kung paano pinagsasaksak ang mag-asawa gamit ang kanilang bayoneta. Nagsisigaw si Agnes sa kanyang nasaksiyan. Nagtatago pala ito sa isang lihim na espasyo sa likod ng aparador sa kwarto. Agad siyang lumabas para lapitan ng kanyang mga magulang. Ngunit pinigilan siya ng isa sa mga sundalo. Humihiyaw sa pag-iyak si Agnes habang tinahalatkad siya palabas ng sundalong Hapon. Sinubukang mainidan ng sundalo, ngunit hindi niya ito mahawahan. Siya ang nagpistulang bulto sa kanyang panaginip. Hindi siya nakikita o naririnig ni naman. Dinala ng sundalong Hapon sa likod bahay si Agnes. Nakita niyang sinaksak si Agnes ng bayoneta bago inihulog sa balon. Nagsisigaw si Dan sa kanyang panaginip. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Dahilan iyon para siya'y magising at mapabalikwas sa mistulang bangungot kanyang naranasan. Humihingal si Dan at siya'y pawis na pawis. Kung totoo ang kanyang mga nasaksiyan sa kanyang panaginip, lubang nakakahawa ang sinapit ng pamilya sa amay ng mga sandalong Hapon. Sa kanyang pagkakapo sa gilid ng kanyang kama ay mayroong napansin si Dan. Ang aparador sa kanyang harapan ay ang aparador ang nakita niya sa kanyang panaginip. Iginala niya ang kanyang mga mata sa kabuuan ng kanyang kwarto. Hindi siya maaring magkamali. Ang kwarto sa kanyang panaginip kung saan pinatay ang mag-asawa at ang kwarto niya ay isa. Tumayo si Dan at lumapit sa aparador.
Kung di siya makahamali, ay mayroong maliit na espasyo sa likod nito kung saan nagtago doon si Agnes. Bahagya niya itong iniusog at totoo naroroon ang maliliit na espasyo. Kung tutusin, hindi halos halata ang maliit na pintuan ng espasyo. Tinulak na ito at bumuhos ang munting pintuan. Kahit may konting pag-aalinlangan ay pinasok ito ni Dan. Pagkapang na pinasok ni Dan ang maliit na espasyo, mauuntog siya pag siya'y tumayo. Tamang-tama lamang ang laki ng espasyo para sa isang bata, para kay Agnes. Inilibot na sa paligid ang kanyang paningin. Nakakita siya ng maliliit na plato-platuhan at isang manika. Marahil ay pinasadya na ama ni Agnes ang maliit na espasyo para siya ay mapaglaro doon. Tinambot ni Dan ang manika. Halos gula-gulanit na ito sa tagal ng panahon sa pagkahaimba. Gumapang na palabas si Dan. Laking gulat niya nang tumambad muli sa kanyang harapan ang bulto ni Agnes. Nakita mo si Cheche? Matagal ko na siya minahanap, kuya. Sambit ni Agnes. Tulalang inabot ni Dan kay Agnes ang kanyang manika. Agad itong hinagkan at niyahap ni Agnes. Salamat po, Kuya Dan. Matamis na umiti si Agnes kay Dan. Tumalikod at lumutang papalayo. Sinundan siya ni Dan. Gusto niyang pigilan si Agnes na umalis agad. Gusto niya itong kausapin at ipadama ang lungkot at pakikiramay niya sa sinapit nilang mag-anak. Ngunit sa uling sandali, ay naisip niyang hayaan na lamang na umalis ng payapa si Agnes upang hamtanan niya ang patahimikan na kanyang kaluluwa. Nakita niya uminto sa balon ang multo ni Agnes at dooy biglang naglaho. Sana nga niya. Sana nga ay maging mapayapa na si Agnes. Tahimik at normal na lumipas ang mga sumunod na araw. Natapos ni Dan ang kanyang ginagawang nobela. Nilisan niya ang bahay na iyon, baon ang hindi malilimutang alaala. Lungkot sa mapait na sinapit na mag-ana. At ang matatamis na ngiti ang batang si Agnes. Sana iniibigan niyo ang kwentong nilahad ko sa inyo ngayon. Huwag pong kalimutang mag-like at subscribe ha. Ako po muli ang inyong lingkod, si Tanda. Hanggang sa muli mga kasinda. Kita-kits!